Ngayon, ang pag-uusapan natin ay Christian living. So, kasi isang buong taon, hindi natin pinag-uusapan tungkol sa paglilingkod sa Panginoon, pagbibigay. We barely talk about it kasi hindi naman talaga masyadong mahalaga. Ang pinakamahalaga dito ay makilala natin ang Panginoon. Pangalawa na lang ang paglilingkod. So kaya nga sa maraming taon, laging pinag-uusapan natin kung paano tayo minahal ng Panginoon, paano niya tayo pinaglingkuran. So paminsan-minsan, kailangan din natin pag-usapan paano rin paglingkuran ang Panginoon. Do you agree with that? Kasi minsan, alam natin na pinaglingkuran tayo ng Panginoon pero hindi natin alam kung paano maglingkod o saan huhugot ng dahilan para maglingkod sa ating Panginoon. So kung ikaw man ay bago o matagal sa pananampalataya, huwag kayong mag-alala. Hindi ka pipilitin ng Panginoon maglingkod sa Kanya. God will not force you. Hindi nga niya tayo pinipilit magbigay, di ba? Ang gusto ng Panginoon, magbigay ka ng kusang loob, nang walang panukat nga, di ba? Ayon sa nilalaman ng iyong puso at ayon kagustuhan mo. Kahit na nagsabi ng Panginoon na tinuturuan niya tayo magbigay sa gantong paraan, like offering and tithing, pero sabi ng Diyos, ayon pa rin sa kagustuhan ng puso mo. Kasi ayaw niya na sumusunod tayo dahil napipilitan tayo o inuutusan tayo. Parang magulang yan. Gusto ng magulang na yung anak niya susunod sa kanya kasi masaya siyang sumusunod sa magulang niya. Hindi dahil sa galit na yung magulang niya. Diba? Parang pipilitin niya na, uy, ano ka nga, magugas ka nga ng pinggan. Or kahit ano, mag-aral ka nga na maayos. Diba? Mas gusto ng magulang na yung anak niya nag-aaral ng maayos kasi yung anak, natutuwa siya kapag yung magulang niya masaya. So, ganun din ang Panginoon sa atin. Huwag kayong mag-alala. Pag-uusapan natin yung paglilingkod sa Panginoon, pero may pinipiling panahon ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya, bear with us. Hindi naman ito isang bagay na, porket hindi mo nagagawa, masamang tao ka na. Kasi lahat naman ay dumadaan sa proseso ng buhay Kristiyano. So, next, ayan ang ating title pala. Ang tema natin ngayong buwan, Christian Living. So, pamumuhay ng isang Kristiyano, ito ay servanthood and temple servants. Last month, ano yung Christian Living team natin? Giving, di ba? So, isang buwan natin pinag-usapan yung pagbibigay sa Panginoon. Sabi ko nga, bihira lang natin pag-usapan yan, pero na-tsempo lang na siguro, kaya ka nandito para malaman mo din. So next, basahin natin ang ating title. Ayun na pala yung ating title Jesus, the temple servant and the temple servant. Ang ating Panginoong Hesus, hindi lang siya nandito para utusan ka, tapos hindi niya alam yung pakiramdam ng isang bagay na gagawin mo. Hindi katulad siya ng mga tao minsan na utos ng utos pero hindi niya alam yung pakiramdam ng pinapagawa niya doon sa inuutusan niya. Ang Panginoon mismo, kung iisipin natin, paano mangyayari ang isang Diyos na may likha ng lahat ng bagay ay paglilingkuran tayo? Nakakita na ba kayo ng hari naglingkod sa kanyang bayan? Hindi, I mean, yung hari aalis sa trono niya, tapos siya mismo yung magtatanim. Siya, di ba hindi niyo makikita yun? Usually, ang mga hari, makikita mo lang yan, nasa trono, nakaupo. Although nag-iisip sila ng ikaayos ng kanilang nasasakupan, pero hindi nila nararanasan kung ano talaga yung ginagawa ng kanyang nasasakupan. Pero ibahin natin ang ating Panginoon. Ang ating Diyos ay isang servant. Sabi mo sa katabi mo, servant. Ayan. Ganyan ka-humble ang ating Panginoon. Kahit Diyos siya, pinili niya na maglingkod sa atin. Nai-imagine mo ba na isang mayaman tao paglilingkuran ka? O kaya naman isang politician, papasok ka sa bahay niya, tapos ipagluluto ka, tapos ihahanda yung higaan mo. So parang ang hirap imaginein, di ba? Usually sa atin kasi, sa mundo natin, kung sino dakila, dapat siya pinaglilingkuran. Pero baliktad ang prinsipyo ng Panginoon. Kung gusto mong tawaging dakila, ikaw ay dapat maglingkod. Kaya yun ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya tinatawag natin siyang dakila. Kaya siya ay great God. Sinasamba natin siya hindi dahil makapangyarihan siya lang, o hindi dahil siya ay nasa trono, sinasamba natin siya dahil sa kabila na siya ang may-ari ng lahat ng bagay, ay naglingkod siya
sa atin. At isa sa mga magandang acts ni Jesus Christ na ginawa, yung hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo. Sino ba? Kayo ba? Nahugasan na ba yung paa ninyo ng kahit sino? Ang dumi-dumi ng paa, no? Parang hugasan. Yung asawa ko, di pa ata nahugasan. Di mo nahugasan yung paa ko minsan, no? Oh. Hindi naman kasi norm talaga yan, no? Sa ano natin. Pero yun yung isa sa mga pinakamababang bagay na pwedeng gawin, di ba? Biruin mo yung paa mo, hahawakan, pupunasan, hugasan. So, ganun ka-humble ang ating Panginoon. Next, ito po yung kanyang verse dito. For even the Son of Man came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Makita mo, no? Dumating dito si Jesus hindi para paglingkuran, kundi dumating siya dito para maglingkod. Kung hindi mo pa kilala yung Panginoon mo, ganyan po siya. Ganyan siya ka-humble. Yung may hawak ng buhay mo, hindi siya mapagmataas na Diyos. Although siya ang kataas-taasang Diyos, hindi siya nagmamalaki. Hindi niya kailangan magmataas. Sa kabila nga ng kanyang nag-iisang kataas-taasang Diyos, nagawa niya pang ibaba yung sarili niya. So kung iisipin natin na ganyan, diyan pa lang may isip natin, bakit hindi ko magagawang paglingkuran ang Panginoon? Amen po ba? May isip mo kung ang Diyos na may hawak ng buong mundo, ng galaxy, ng araw, ng mga puno, ibon, lahat ng buhay, may hawak ng bawat pagtibok ng puso ko, ay naparito, hindi para paglingkuran, kundi paglingkuran ako. Diba, parang minsan, nakakahiya na hindi siya paglingkuran, di ba? Pag may isang taong kilala, lalapit sa'yo, tapos, parang siya pa yung nag-aasikaso sa'yo, mahiya ako, wag naman, nakakahiya naman po. Minsan nararamdaman ko rin yan, pag pupunta ako sa mga bahay-bahay ng mga kabatiran. Although hindi ko hinangad, sinasabi nila, uy, pastor, dito po kayo, kumain po kayo. Parang, sino ba ako? Tao lang din ako di ba? Pero thank you sa pag-appreciate sa mga man of God. Hindi lang ako, pati mga kapatiran din or mga kamanggagawa ninyo na minsan nakakatuwa din, no? Masarap sa pakiramdam. Pero, kung iisipin natin, yung ating Diyos, maglingkod sa atin, di ba? Parang nakakaya naman, Lord. Ikaw na nga nagpapakain sa akin. Ikaw na nga nagbibigay ng buhay sa akin. Tapos ikaw pa maglilingkod sa akin. Well, kung ganun yung heart natin, minsan hindi natin siya maiwasang suklian ng paglilingkod. Tama po ba? Pag nakita mo talaga na itong Diyos na ito ay ating Panginoon na tagapagligtas, pinaglingkuran tayo, hindi mo mapipigilang paglingkuran din yung ating Diyos. Hindi siya dumating dito para samba luluhuran lang siya. Although, Diyos siya, dapat talagang luhuran. Pero ng mga panahon na dumating siya dito sa mundo, hindi siya dumating dito para mag-utos. Yung mga mahihirap, pinuntahan niya. Hindi yung mga mahihirap lumapit sa kanya. Ang sabi talaga sa Word of God, siya ang pumunta sa mga aba, mga hindi makaabot sa kanya. Naalala nyo yung mga panahong nagpe-pray kayo, nakagalingan sa Panginoon, nakala nyo kayo yung lumapit sa Diyos? Actually, it's God who's calling you Na anak, tawagin mo ako and I will heal you. Siya talaga. Kaya kung nandito ka ngayon, lumalapit ka sa Panginoon, it's a good thing na nagkaroon ka ng decision lumapit. Pero bago ka pa pumunta dito, inaantay ka na ng Panginoon at tinatawag ka niya. So kung siya yung nag-aantay dito ngayon, at pumunta ka dito ngayon, what do you expect when you come to the Lord? Of course, you expect Him to do kung sino siya. Siya nga ang tumawag sa atin Naparito siya para sa mga may sakit, para sa mga may hirap, para pagalingin. And I thank the Lord, ito nga nakaraan, may isang buwan, mga 2 buwan na parang sakit-sakit ng sikmura ako noon. So, hindi ko naman iniinda, pero minsan nasa kalsada ako, nasa biyahe ako, sobrang sumakit siya. Kaya napunta ako na emergency sa hospital, nabalitaan niyo yun So, pero
I thank the Lord na napagka tapos ng laboratory, negative naman lahat. So I'm thinking, Lord, paano nangyari yun? Because God can do miracles to those who believes in Him. Yes, mga doctors blessing niya. Huwag yun naman sabihin na, hindi, blessing yan ni Lord. So kung gusto ng Panginoon, pagalingin ka through medicine, through doctor, okay lang yun. Walang problema. Siya nga nagbibigay ng katalinuhan sa mga doktor. Amen? Kaya pag sinabi ng doktor, mamamatay ka na, syempre, we believe in scientific facts. Pero we believe na ang may hawak ng buhay natin ay Panginoon talaga. Amen? When God say yes, no one can say no. And when God say no, no one can say yes. Dahil siya lang ang may hawak ng buhay. And He came here not to be served. Para paglingkuran ka. Next verse. For who is the greater, the one who reclines at the table or one who serves? Is it not the one who reclines at the table, but I am among you as the one who serves? Sabi dito sa mundo, ang mga dakila daw, yung kinikilala natin dakila, yung nakikita natin pinaglilingkuran. Di ba pag kumakain yung pinagdadalahan ng pagkain, okay naman, pag nakita mo, minamasahe, parang, siguro makapangyarihan to. Dakila to. Pag nakita mo na ang ganda-ganda ng suot, di ba? Naka-Rolex, di ba? O kaya naman. Sa mundo daw na ito, ayun daw yung mga dakila. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ang tunay na dakila, hindi yung mga taong pinaglilingkuran. Ang tunay na dakila ay yung mga taong naglilingkod. The one who serves. So magkaiba yung pananaw, no? Iba yung pananaw sa mundo, sa langit. Dito yung mga dakila, mga nasa kapangyarihan. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ang tunay na dakila, hindi yung mga tao na pinaglilingkuran, kundi yung mga taong naglilingkod. Bakit? Kasi ang ating Diyos ay dakila sa lahat, pero sa kabila ng iyon ay naglingkod sa mga tao. Next verse. So are you getting the point? Naiintindihan nyo? Medyo iba talaga pagdating sa Panginoon. Pag sinabing great, iisipin mo na parang magaling, matalino. Pag sinabing ang GOAT, di ba? Sino ang GOAT niya sa basketball? MJ? May Lebron dito eh. Lebron? Stephen Curry? O, bahala kayo. So dito, pinakamagagaling sila ang great. Pinakamalakas. Pinakamabibilis. Pinakamayayaman. Pinakamaraming achievement. They are the greatest or the GOAT. Pero sa Panginoon, ang the greatest daw ay hindi ang mga katulad ng mga ito, kundi yung tao na naglilingkod. So regardless kung ano yung status mo, no? Mayaman, mahirap, may kakayahan, wala, may pinag-aralan, or uneducated. But if you know how to serve, especially how to serve the Lord, sa paningin niya, normal people ka man o mababa ka sa tao, pero sa paningin ng Diyos, dakila ka. Next. Ang ating Panginoon, He is the serving most high priest in the temple. Ito ang ibig kong sabihin. Mayroon na tayo ngayong punong pari na nakaupo sa kanang trono ng kataas-taasang Diyos sa langit. Naglilingkod siya bilang punong pari sa pinakabanal na lugar, na hindi tao ang gumawa, kundi ang Panginoon mismo. Ang bawat punong pari ay tinalagang mag-alay ng mga handog at kaloob, kaya kailangan na may ihandog din ng punong pari natin. Pag sinabing pari, sila yung representative ni Lord. Or mga ministers, or pastors, or locals, mga levita. Basta yung mga, in religious term, yun yung mga leader ng simbahan. So sila yung parang tagapanguna. Pero ang sabi dito, isipin nyo si Jesus yung binabanggit dito. Meron tayo ngayong punong pari na nakaupo sa kanang trono ng kataas-taasang Diyos. Anong sabing kasunod? Naglilingkod siya. So, ano ibig sabihin niya? Past tense yan o present tense? Present tense. Diba? Naglilingkod. Ibig sabihin, si Jesus daw ngayon, anong ginagawa ngayon? Kung pagod ka na maglingkod, kapatid.
One of the motivation for you to serve the Lord, kung pagod ka na mag-serve sa Diyos, isipin mo na lang na ang ating Panginoon, Diyos mismo, pero naglilingkod. Until now. He's serving you. Paano ka ba naglilingkuran ng Panginoon ngayon? Dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yung pag-alay niya ng kanyang dugo para sa atin. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil ang Panginoon ay namatay para sa atin, tayo mga naniniwala sa Kanya, kahit mamatay ay hindi na mamamatay, kundi muling mabubuhay. Si Jesus po ba namatay? Amen. So tayo din, mamamatay kasi bilang tao. Pero kapag naniniwala ka kay Kristo, siya yung sinusundan mo, kagaya mo rin siya, nabuhay bang muli si Jesus? Medyo kailangan sa mga Bible story, di ba? Nabuhay siya after 3 days. Ngayon, kung sinusundan mo siya at naniniwala ka sa Kanya, ikaw kahit mamatay, ay muli kang mabubuhay. That's what we are saying, eternal life. If you believe in Jesus Christ. Hindi sa religion, hindi sa church na ito. Ang pananampalataya natin hindi nakabase sa pastor, hindi nakabase sa church na ito, hindi nakabase kung ano gaano ka kabait o kasama na tao. Ang titignan una sa iyo ng Panginoon, naniniwala ka ba na si Jesus ay namatay para sa iyo? At muli siyang nabuhay. Therefore, if you believe in Jesus Christ, that He died for you, and He lives as He dies, ganun ka din. Dahil yun yung sinusundan mo, magiging ganun ka rin. Pero ang sabi dito, naglilingkod hanggang ngayon. Hindi natapos yung ginawa niya sa cross hanggang ngayon. So nakakahiya naman, di ba? Kung ating Panginoon, si Jesus mismo, He is still serving us. Naglilingkod siya hanggang ngayon. So parang minsan, Lord, wag mo nang gawin yan. Nakakahiya naman. Sino ba naman ako para paglingkuran mo? Maganda yung sinabi lagi sa atin ni Derek nung minsan sinabi niya, we are talking about sacrifices to the Lord. Pero minsan sinabi niya, actually yung ginagawa natin, hindi pa nga sakripisyo to eh. Ito lang talaga yung tamang paraan na suklian natin ang pasasalamat ng Panginoon sa ating mga ginagawa. So kung minsan, pagod ka nang pumunta ng church, pagod ka na mag-encourage ang kapatid, mag-pray, parang ayoko na magbasa ng Bible. Okay naman, pag may lumapit sa iyo, tapos, sis, pwede mo ba akong bigyan ng words of encouragement? Ikaw, pagod ka na, parang dami kong ang problema, tapos hihingi ka pa ng encouragement. Isipin na lang natin, ang ating Diyos nga Diyos naglilingkod. Paano pa kaya tayong tao lang? Medyo mahirap isipin Kasi hindi tayo monarchy dito. Di pa ba kayo nakakita ng hari? Di pa, no? Personally. Nako, ang hari, may mga katagang huli ang mga yan. Hindi mo pwedeng lapitan kasi banal. Meron silang majestic title. Kung lalapit ka, kailangan na hayaan kang lumapit sa kanya, magpapaalam ka muna. He's so holy. Hindi mo nga siya pwedeng tignan sa mata. Pag lalapit ka sa trono niya, kailangan nakayuko ka, nakaganyan ka. Hindi mo siya pwedeng tignan. Tao lang yun Pero dahil nga kasi, hari siya, he represent all the authority. So pag lalapit ka sa kanya, hindi mo siya pwedeng tignan. At pag pinapaalis ka na, o sige, umalis ka na, paano umalis ang sa harap ng hari? Paatras. Kasi pag tumalikod ka, kabastusan yun. Para mo siyang tinatalikuran. Kaya kapag nasa harap ko ng hari at aatras ka na, nakaganon ka. Dahan-dahan kang lalayo sa kanya. Tao lang yun. Paano pa kaya ang Diyos? Pero alam mo, napakabuti ng ating punong pare. Dahil sa Kanya, lahat ay nakakalapit sa kabanal-banalang trono ng Panginoon. Actually, when you pray, hindi mo na kailangan ng mediator Na, Pastor, pag-pray mo naman ako, o sister, brother, alam mo, ikaw mismo pwede kang pakinggan ng Panginoon Ikaw mismo. And kung may nagawa kang pagkakamali, ang totoo, hindi mo kailangan ng tao para magkumpisal sa Kanya. You just say it to the Lord. Kasi nga, binuksan na ng Panginoon yung nakaharang. Pwede ka na lumapit at humingi ng tawad sa Kanya.
Pero Pastor, bakit minsan kailangan pa ako pag-pray ni brothers and sisters? To help you. Para lang to encourage your faith. Di ba kapag dalawa kayo nagpe-pray, lumalakas, parang lalo kang naniniwala. Kasi may naniniwala on your behalf. Pero kahit ipag-pray ka, halimbawa si Yani, pag-pray niya ako, pero ako mismo, di ako naniniwala, it will never happen. Makakatulong na naniniwala siya na sasagutin ng Panginoon yung prayer ko. Lumalakas yung faith ko. So yun yung impact nun. And minsan, ba't nagko-confess tayo to one another? Para ipahayag na totoo nagsisisi tayo na wala tayong tinatago. Diba? Ayun lang yun. Pero yung kailangan mo mag-confess sa isang tao para mapatawad ka, no, kapatid? Ang Diyos lang ang nagpapatawad, hindi ang tao. So you don't need to come sa mga leader ng church para humingi ng tawad, no? Pare-pareho lang po tayo naglilingkod sa Panginoon. So, ganyan ang ating Diyos. Hanggang ngayon, naglilingkod siya. Busy siya ngayon, serving us. So, kung minsan pagod ka na, ayoko na maglingkod, maiya-iya tayo, di ba? Si Jesus nga naglilingkod eh. Hindi dapat, di ba? Hari yan, Diyos yan. Pero you choose to serve until now. So, serve the Lord. Hindi mo pagsisisihan yan. Maglingkod. Punong-puno ng kabuluhan na maglingkod sa Panginoon. Next verse po. So, Jesus is also the greatest servant. Kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, alam nyo na ang mga itinuturing na pinuno ng bansa ay may kapangyarihan sa mga tao na sasakupan nila. At kahit anong gustuhin nila ay nasusunod, pero hindi dapat ganyan ang umiiral sa inyo. Sa halip, sino man sa inyo ang gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyong gusto maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat kahit ako, si Jesus, anak ng tao ay naparito sa mundo hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para matubos ang maraming tao. So, sinabi ni Jesus yan, kasi yung mga apostles niya, disciples siya, nag-aaway-away. Kasi nakita nila si Jesus, nagpapagaling ng may sakit, gumagawa ng himala. So sabi nila, parang nakita nila yung benefit na yung tropa nila, yung best friend nila, bumubuhay ng patay. So dahil doon, nagkakaroon ng authority si Jesus. So inisip nila, dapat ako katabi ni Jesus para yung authority nasa akin. So nag-aaway-away yung 12 disciple. Gusto nila malaman, Jesus, ako yung ako yung gawin mong sidekick. Bakit? Ano yung dahilan nila? Kasi gusto nilang maitaas. Hindi nila nakita na ginagawa ni Jesus yun dahil nagpapakumbaba siya. Kaya ito, sinaway sila ni Jesus. Alam niyo po ba yung verse na yan? 3 beses sinulat sa Bible yan. Hindi nakalimutan ng mga disciples. Nung minsan sinaway sila ng Panginoon, sabi, hindi ganyan. Ang gusto ko sa inyo, maglingkod sa Panginoon. Hindi magmataas. Hindi yung magkaroon ng authority. Halimbawa, ito, nasa church ka, ikaw yung leader sa isang ministry, hindi para maging bossing. Bossing. Hindi, ikaw yung utos ng utos, di ba? Kung tinuturing mo sarili mo bilang leader, di ba, o tagapanguna, halimbawa, kaming mga asawang lalaki, syempre, tayo ang bossing. Amen? Parang, mamaya mapaaway tayo, no? Mamaya pagtapos ang gawain, sinong boss? Pero sabi ni Lord, mga babae, magpasakop kayo sa mga asawa niyong lalaki. You trust the word of God. Siyempre, lalaki nagsasalita. Pag next week, si pastora nagtuturo, kakampi nyo. Pero, hayaan nyo muna kaming mga lalaki. So, dapat pag nakikita nyo kami, bossing, magandang buhay. Nahawa na, no? Hindi. Siyempre, inutos ang Panginoon yun, di ba? Sa mga asawang babae. Na kahit pa, sino yung asawa mo, kailangan magpasakop tayo sa kanila, magtiwala tayo, hindi lang sa kanila. Magtiwala tayo na kapag sumunod tayo sa Panginoon, ay may gagawin ng Panginoon sa asawa nating lalaki.
So, praise the Lord sa asawa ko. Kahit minsan na hindi ako kagalang-galang o karespe-respeto sa aking inaasta, minsan nagtsatsaga siya. No? Nagpapasubmit. Pero tayo naman mga lalaki, mahalin daw natin naman ang ating mga asawang babae. So ang bilin sa atin ay ialay natin ang ating buhay sa asawa nating babae tulad ng pag-alay ni Kristo ng kanyang buhay sa atin. So sino mas gusto palit na lang ng role? Anong gusto nyo? Magpapasubmit kayo o kayo mag-aalay ng buhay? Ay, hindi. Yan lang talaga yung ating pagkatawag. So sa kayong mga asawang babae, let me emphasize, submit to your husband. Kasi sila talaga ang ulo ng pamilya. They are the head of the family. And let's pray for them. Hindi mahirap maging tatay. Mahirap po maging ama. Minsan, mga lalaki, mahirap maintindihan yan kasi hindi emotionally expressive. Di ba? Makikita mo lang yan talaga. Pero deep inside ng mga puso ng mga tatay o lalaki, hindi mo maitatanggi na talagang sila'y nagtataguyod ng pamilya. So, keep praying. Kung pag-pray niyo yung asawa niyo lalaki, at pag-pray din namin kayo mga asawang babae. Amen? So, sabi dito ng Panginoon, sa kabila ng yon, we need to serve one another. O sabi mo, paglingkuran mo naman ako. Baka isa lang nagsalita, Serve one another. So, Lord nga, naglingkod Sino pa tayo, di ba? Kapal naman natin. Mamaya na ang mga mag-asawa, mamaya na po mag-usap sa bahay. Wag na po dito sa church. Si Lord muna makikipag-usap sa atin. So, ayan nga, binibilin sa atin ng Panginoon na ang tunay na dakila ay hindi yung mga taong nakikita natin sa mundo na pinaglilingkuran. Kaya nga kung gusto mo maging leader, sabi dito, gusto mo maging pinuno, hindi ka naman naglilingkod o hindi ka marunong magpasubmit, di ba? Sa Panginoon. Hindi ka marunong sumunod. Paano ka ilalagay sa position ng Panginoon, di ba? Hindi lang sa church, no? Bilang isang tatay, di ba? So, may mga nakaakibat na accountability yung mga blessing ng ating Panginoon. So sabi niya nga dyan, kung gusto mo maging leader, you should serve. Hindi katulad na nakikita natin, no? Usong-uso ngayon yung, lagi naririnig sa balita yung pastor di ba? Si pastor, Pastor A. So, makikita natin na marami tayong naririnig na ang tamang paglilingkod, ang tamang pagiging leader, hindi yung pinaglilingkuran ka o parang Diyos ka na. Masakit nga, inangkin niya na Diyos siya, di ba? O anak ng Diyos. Hindi po ganun. Kung gusto mo talaga maging, actually, ang paglilingkod is an honorable way to serve talaga. Mabuhay. Honorable way to live a life. Alam ko naman, di nyo mamasamain kung ikikwento ko sa inyo. Siyempre, sa aming mag-asawa, sa mga kamanggagawa natin dito sa church, hanggat maaari, ayaw namin na parang, siyempre, mas gusto namin kami yung pagod. Kami yung naglilingkod. Kasi nakakahiya Parang minsan pag pinaglilingkod kami, nararamdaman namin na para kaming pinapanginoon, ganyan. Kaya minsan talaga kapag gusto mo talaga mag-serve sa Panginoon, hindi mo bibilangin kung ano yung ginagawa mo Hindi mo na isusumbat, hindi mo hahanapin, hindi mo sisingilin. Kung gusto mo maging tagapaglingkod ng Panginoon. But because we serve the Lord. Kaya ngayon nga, pasensya na po, hindi, personally from my heart. Kanina, kasi nga sobrang dami ng ginagawa ngayon ng mga servants ni Lord. Halos hindi na nga nakatulog Tapos nag-worship kami bago siyempre magsimula ng gawain. So nakita ko yung sitwasyon ng church. Nahiya-hiya ako kasi nga may mga pagkain pa doon na almusal sa mga workers. Tapos andito po yung may cup noodles pa ako dyan. Hindi na nakain. Sa akin ba yun? Salamat So may ano pa dyan. Tapos nakachinelas pa ako. Sabi ko, Lord,
Pero siguro gusto ipakita ng Panginoon na maglingkod tayo sa isa't isa. Masarap mabuhay ng parang hindi lang sarili mo iniisip mo yung ibang tao. So, yun nga, magkakaroon tayo ng pag-uusap patungkol sa pagpapaayos ng ating simbahan. At salamat sa Panginoon. Alam nyo, kaming mag-asawa, halos, okay. Ano na rin kami, parang sa paglilingkod, halos said na rin kami talaga, kahit financially. Pero, we decided na ito lang yung meron kami. Pero, ayun yung conviction ni Lord, yun yung ibigay namin sa Panginoon. Kasi kung ano meron kami, yun yung ibibigay namin sa Panginoon. So, we decided na isurrender na yung sasakyan namin. So, wala nang ang bahay, no? Pero, hindi kami nagsisisi. Because we know, everything is temporary here. Ilang taon lang naman kami mabubuhay dito? 40 years, 30 years, di ba? Siguro after 50 years, wala na kami. Pero may buhay na nag-aantay na eternal sa harap ng Panginoon. So, pero masaya kami, ginagawa yun. Kaya blessed din ako sa asawa ko Lagi niyang sinusuportahan yung decision ko. Siguro malaki tiwala sa akin ito. Meron ba? At ganoon din kayo. Alam ko may mga sacrifices din kayo, di ba, sa Panginoon. Hayaan niyo yan, ipagpatuloy niyo yan. Gawin niyo yan. Dahil para dito sa church na ito, walang maitaas ang Panginoon lang. Yung paglilingkod natin, gawin natin, isakripisyo natin, kung ano yung pwede nating ibigay. Huwag tayong gumawa ng kahit anong bagay, hindi para may makuha tayo. Dahil may natanggap na tayo sa Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Dahil wala nang katumbas yun Yung kung ano yung kaya nating gawing paglilingkod, ibigay sa Panginoon. Hindi ko sinasabing gawin nyo yun, guys. Easy lang kayo. Hindi ko po wag niyo pong gagawin yun. Maliban na lang sinabi sa inyo ng Panginoon. Pero, hindi ako naniniwala na lahat naman tayo ganun yung gagawin sa Panginoon. Pero, as the Lord speaks, ganun po talaga ang buhay. Ang ganda ng buhay na alam mo na etong Diyos na pinaglilingkuran mo, natatrato mo ng tama. Mga magulang, kayo, gusto niyo po ba yung mga anak niyo masakit sa ulo, pasaway? Diba ayaw niyo? Gusto niyo yung anak ninyo, masaya kayo laging kasama, nakangiti sila, lagi kang niyayakap ng anak mo, lagi sinasabi sa'yo, I love you. Tapos, ginagawa niya yung kaya niyang gawin para mapangiti ka, para mapasaya ka. Ang tao medyo mataas ang standard minsan para mapasaya, di ba? Halimbawa, may mga mayayaman. So, mahirap silang i-please. Halimbawa, paghahainan mo ng... Halimbawa, hindi mga mayayaman. I mean, yung talagang matataas yung pamumuhay. Talagang mahirap silang i-please. Pag handaan mo ng pagkain, syempre, kailangan ihanda mo pagkain dyan, di ba? Mga 5-star, Michelin star, yung mga pagkain. Kasi, mataas ang standard. Sa tingin nyo, kung may pinakamataas ang standard dito, sino kaya yon? Si Lord. Alam mo, si Lord siya may-ari ng lahat ng bagay. Ano yung kaya mo ibigay niya sa tingin mo, magugulat siya. Wow, thank you Ako may-ari niyan. Pero alam mo, pag anak ka ng Diyos, ang dali para sa iyong pangitiin ng Panginoon. Yung anak, ang dali-dali sa magulang pangitiin yung magulang nila Di ba pag baby, magti-twinkle eyes lang, no? Gaganon-ganon. Twinkling eyes. Di ba yung mga nanay, tatay natutuwa? Close open, close open. Sige, gagawin ko. Sabihin nyo, close open, pastor. Natuwa ba kayo? Kaya nyo naman gawin, di ba? Pero kapag anak gumawa, isipin mo, kapag ikaw gumawa sa Panginoon at ginawa mo yon ng buong puso, sa tingin mo, the Lord will have joy in His heart. Pumalakpak mga anak ni Lord. So, buti walang discrimination sa Panginoon, no? Ang hirap pag mataas ang standard. Halimbawa, kakantahan mo si Lord. Ang ganda ng boses mo. Ang taas parang Ariana Grande Pero alam mo, mas magaling yung mga angels sa'yo. Pero dahil anak kita, di ba? Yung mga drawing ng anak, ano pipiliin mo? Yung drawing ng anak mo, yung kay Leonardo.
Pipiliin ko yung drawing ng anak ko yan eh. So madali pong i-please ang Diyos, lalo na kung anak ka niya. Amen? So let's just serve the Lord. Huwag mo isipin na, kailangan ito gawin ko para mapasaya ko ang Panginoon. Hindi, kapatid. Gawin mo lang from your heart. At masaya kang ginagawa. O mga children, mga kabataan, kung meron kayong papasayahin sa buhay ninyo, hindi si best friend. Hindi kung sino man. Yung parents mo, first of all. Sila yung una niyong bibigyan ng joy. Si daddy, si mommy. Diba? Hindi si jowa. Nasa mga kabataan dyan, no? Pagod na pagod kang i-please, diba? Yung partner mo. You please first your parents. Diba? Okay, moving on. Sumisenyas na sila. Dapat tapos na daw, pastor. Masusunod po, kamahalan. So, yan nga. Ilang beses sinabi yan. If you want to be the great, the first should be the last. Kung gusto mong maging dakila, gusto mong maging una, dapat maging alipin ka ng lahat. So 3 beses sinabi yan. Biruin mo, no? Nung nag-aagawan sila sa position, hindi na nila nakakalimutan, pinagsabihan sila. Si Jesus ganun din talaga eh. Pag maling-mali yung pananaw mo, sasabihin, mali yan, hindi ganyan ang gusto kong gawin ninyo. Gusto ko sa inyo maglingkod katulad ko. Huwag kayong maging mayabang. Hindi porket binigyan ko kayo ng karapatang magturo ng Word of God, o pag may pinag-pray kayo, gumagaling, magiging, nasa akin yung power ni Lord. Diba? Dapat pag nandyan ako, luluhod kayo, o yuyukuman lang. Hindi yun ang gusto ni Lord. Ang gusto niya sa ating lahat ay maglingkod, maging alipin nga ng lahat eh. So does this ring a bell, the first and the last? May medyo matagal na sa Christian living. Does this ring a bell? First and last. Next verse po. Our God, next verse. Our God is the Alpha and Omega. Ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na siya ang pasimula at ang wakas. Ibig sabihin niya, magpawalang hanggan ng Diyos. Walang naglikha sa Kanya dahil Diyos siya eh. Wala rin pwedeng kumuha ng buhay niya dahil sa Kanya nanggagaling ang buhay. So He is the first and the last. Pero alam mo, ang sarap niyang sambahin dahil napakamakapangyarihan niya. Amen? He is worthy to be praised. Pero ang sarap sambahin ng Panginoon dahil He is the first and the last. Siya ang pinakauna dapat sa lahat, pero pinili niyang pinakamababa sa lahat. It says in the Philippians chapter 2, pinili niyang maging alipin. That's our God is. Napaka-humble. Hindi ka mahiyang lumapit sa Kanya. Kasi alam mo, hindi ka niya pagmamataasan. Yung iba, di ba? May mga tao tayong nakikilala na parang may defense mechanism na parang takot mataasan. Parang kakausapin mo, parang kung ano-ano makikikwento, di ba? Parang, ito ganito trabaho ko, ganyan. Pero ang Panginoon, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, hindi siya triggered. He know Himself. At dahil daw, binaba niya yung sarili niya para sa atin. He is the Alpha and Omega. Next verse. So dito mga kapatid, nalaman natin ang 3 bagay na ang ating Panginoon ay siya yung pinakataas-taasang pari. At siya din yung naglingkod sa atin. At siya din yung suffering servant. Naalala ng mga tagusunod niya nakasulat sa kasulatan, mapapahamak ako dahil sa pagmamalasakit ko sa bahay ninyo o sa templo ninyo. Dahil sa ginawa niyang ito, tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala maipapakita mo sa amin upang mapatunayan mong may karapatan kang gawing ito? Sinagot sila ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay tatayo kong muli. Sinabi naman nila, ginawa ang templong ito in 46 years. Itatayo sa loob ng 3 araw, pero hindi nila naintindihan ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Dito ang ating Panginoon, yung paglilingkod na ginawa niya, umabot sa sukdulang mamatay siya sa cross para sa atin.
Sabi ng salita ng Diyos, ang isang tao, pwede mo pang isipin na isang tao mamatay sa isang mabuting tao. Pero, imposible na isang tao mamatay para sa isang masamang tao. Isipin mo kapatid, may isang sobrang sama ng tao, tas mamamatay na siya. Tapos para maligtas siya, kailangan buhay mo yung ibibigay mo para maligtas siya. Gagawin mo o hindi? No, it's illogical. That's injustice, tama po ba? Pero ang Panginoon, tayo na gumawa ng masama sa Kanya, tayo ang dapat mamatay. Umabot sa sukdulan, siya ang namatay para sa iyo at para sa akin. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Nababasa niyo ba sa mga sasakyan yung John 3:16? Sa mga billboard, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not be perished but have everlasting life." Hindi lang ang buhay niya, maging ang kaisa-isa niyang anak ibinigay niya para sa makasalanan tao. Masasaktan mga magulang dito kapag sinabi kong ibigay niyo anak niyo sa masasamang tao. Aawayin ako ni Yvette pag sinabi ko, Yvette, iano natin yung anak mo para sa masasamang tao. Ibigay natin. Tas ampunin mo na lang masamang bata, tas alagaan mo, gawin mong anak. Pero alam mo, ang Diyos, ganun ang ginawa niya. Binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Para tayong mga gumawa ng mali, mga makasalanan. Alam ko, meron, siguro, masabi niyo, hindi naman ako sobrang sama eh. Yun na nga yun eh. Hindi man tayo sobrang sama, pero masama tayo sa Diyos. Nakakagawa tayo na mabuti, pero alam mo, dapat suklian lang natin sa Panginoon, kabutihan lang. Kasi wala naman siyang ginawang masama sa atin eh. Ang dapat ginagawa lang natin sa Kanya, kabutihan. Eh, sa mag-asawa nga, isang pagkakamali lang, di ba? Di na nakakalimutan. Binabalik-balikan, ng binabalik-balikan. Pero ang Diyos, kahit pa ulit-ulit tayong gumawa ng mali sa Kanya, at hindi na tayo karapat-dapat, namatay siya para sa atin. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Serve the Lord. I encourage you, hindi kita force, hindi kita pipilitin. Pero sana buksan mo yung mga mata o isipan mo ngayon na ang Diyos na ito ay pinaglingkuran tayo sa abot ng sukdula hanggang ialay niya yung kaisa-isa niyang anak para sa atin. Sana magbunga to kahit konting gising factor sa atin na mahal ako ng Panginoon, pinaglingkuran ako ng Panginoon. So, kahit man lang pagkagising sa umaga, thank you, Lord. Diba? Bago kumain, thank you, Lord. Tapos unti-unti, i-develop natin, diba? Hindi na lang thank you, Lord, pagkagising sa umaga. Magpe-pray ka na, haba-habaan mo. Pero naniniwala ako, maliit man o malaki, basta ginawa mo yan na mula sa puso mo, Lord will appreciate it. Kahit anong paglilingkod na ginagawa mo ngayon, hindi mo kailangan magbenta ng sasakyan para matuwa sa iyo ang Panginoon. Hindi kapatid. Basta gawin mo lang mula sa puso mo. Kasi gusto mong suklian man lang kahit konti yung kabutihang ginagawa ng Panginoon sa iyo. Yan lang. Matutuwa na ang Diyos sa iyo. Magulang nga kahit hindi maging cum laude anak, okay lang, di ba? Okay lang yun. Ako, pag nagkaanak ako, masaya ako kung magiging, di ba, may flying colors. Pero, basta mahal ako ng anak ko, okay na sa akin yun. Kahit hindi na siya achiever. At ganun din sa inyo mga kapatid. Kahit pa, huwag mo titignan yung sarili mo sa ibang mundo na buti pa siya naglilingkod sa Lord. Hindi, kung sino ka lang. Ayun lang ibigay mo sa Panginoon kung sino ka. At tatanggapin nyo ng Panginoon. Alam niyo yan kung gaano nyo kamahal anak ninyo, di ba? Kung nanonood ba si Papa Ebilio, di ba, nanonood ba? Hindi niya ipagpapalit si Bana sa ibang anak kasi anak niya yan eh. Di ba? Kahit pa mas matangos ang ilong, hindi, kahit na ganyan ilong niyan, mahal ko yan. That's my child. Love ko yan eh. At walang ibang magbibigay saya sa akin ng gantong kaligayahan kundi anak ko lang. Tama po ba, mga magulang? So, ganun ang ating Panginoon. Next verse. Alam ko po, nag-overtime na ako, tapusin na lang natin. So, yan.
So sabi dito, anong karapatan mo or anong kapangyarihan? Si Jesus kasi dito, nililinis yung templo. Siguro kung dumating si Jesus dito kanina, nakainis. Patang gulo ng church. Hindi naman. Hindi, alam naman ni Lord, di ba? Lord, alam mo naman. Puyat kami. Nasan yung ibang worker? Ay, patay kayo, ha? Ba't kayo lang kasi? Nasan yung iba? So, ito yung mga panahon, nililinis yung simbahan. Kasi yung simbahan na ito, nakalimutan na nila kung bakit may simbahan. Ang templo ay para lugar ng panalanginan at lugar ng pagsamba sa Panginoon. Ngayon, yung simbahan daw, naging kalakalan na. So, ginawa ni Jesus, nilinis niya, tinumba niya nga yung mga mesa ng magnanakaw. At sabi dito, napahamak ako dahil sa pagmamahal ko sa templo. Sabi ni Jesus yun. Minsan pag love mo ang church, may mga taong maano talaga eh. Hindi maintindihan yung kagustuhan mo. Ngayon si Jesus, sabi niya talaga mapapahamak ako. Nagalit sa kanya yung mga magnanakaw eh. Pati yung mga religious people na nagbebenta ng mga pang-alay. Sabi ng Diyos, ang tahanan ito ng aking Ama. Bakit hinahayaan yung marumi, puno ng magnanakaw, at nawala na ng kabuluhan kung ano yung templo talaga? So dahil doon, marami nagalit sa kanya. Kaya nga sabi doon, napahamak ako dahil sa pag-ibig ko sa iyong templo. And we are the body of Christ. We are the temple of God. Tayo, our togetherness o yung fellowship natin, Jesus is the head and we are the body. Ang sabi sa Romans, ang katawan ba ni Kristo ay katawan ng isang babaeng bayaran na marumi? Hindi, ang katawan ni Kristo ay malinis, banal, matuwid. Una, syempre, sa dugo ni Kristo. Amen? Pero syempre, dahil sa dugo ni Kristo, na itutuwid din yung ating mga buhay. Kaya mga oras na yan, hindi maunawaan si Jesus ng mga tao. Kasi nga, nakalimutan na ng mga tao na ang templo ng Panginoon, ikaw na templo ng Panginoon, ikaw ay daluyan ng dalangin at pagsamba sa Panginoon. Don't forget that. Pagkagising mo sa umaga, God expecting you to thank Him. Bago ka kumain, bago ka magtrabaho. At kapag nagtatrabaho ka sa amo mo, medyo masungit man, God expecting you to serve your master o yung boss mo na hindi parang siya yung pinaglilingkuran mo, kundi siya mismo na iyong Diyos. Sa mga estudyante, ina-expect sa atin ng Panginoon na mag-aral. Nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya, hindi mangopya. Oh, yes, ah. Tapos tumingin ka kay Yani. May problema ka kay Yani. Sabi niya, yes. Alam mo ba, may pinag-uusapan ba kayo? So kung magulang ka, God expecting you to be a loving parent. At kung ikaw children ka, hello mga children, God expecting you to love your mommy and daddy. Oh. So lahat tayo dito, 'di ba? Lahat tayo dito gusto ng Panginoon. Inaayos niya yung kanyang templo, yung ating mga buhay. Mga kalalakihan, ano ina-expect sa atin ni Lord? Ina-expect ba niya nag-iisip tayo ng marumi? O ina-expect niya na pilit nating iniiwasan ang karumihan ng mundong ito? At sa ating mga isipan at ating mga puso, ang ating mga asawa lang, ang ating minamahal. I know it's a challenge, di ba? Pero kailangan i-workout natin yan. Ganon din sa mga asawang babae. Is God expecting you na, ano ba tawag doon, mag-thirst sa'yo, mga kalalakihan? Di ba? Halimbawa, ikaw, may asawa ka na rin. Dapat, ang gusto mo, lalaki mo lang, yung asawa mo lang yung piniplease mo. Kaya nga si Jesus gusto niya, akin lang ang church. Minsan yung asawa ko, nag-uusap ka papasok ng trabaho. Sabi ko, dear, ang baba naman nandito mo. Sabi niya, hindi naman mababa, dear Taasan mo yan. Gusto ko ako lang nakakakita niyan. Hindi, totoo yun. Ganun naman talaga, di ba? So minsan, di ko maintindihan asawa kasi passion, di ba? Fashion yan, di ba?
Pero syempre, so ano siya, parang na-appreciate niya na parang, gusto ng asawa ko, siya lang nakakita na nga. Totoo, hindi malaswang usapan po ito. Yun lang talaga sa mag-asawa. Sa amin, di mga lalaki, hindi yung kami lang ng demand na dapat ako lang ang nakatingin sa'yo. Dapat tayo di mga lalaki, ha, boys? Dapat sila lang titignan natin. Hindi demand tayong gano'n, di ba? Dapat sila lang ang titignan natin. Di ba, Kuya Joe? Wala ibang maganda. Kundi si Beverly lang. Beverly ng buhay ko. Di ba? Minsan nga nakakaingit si Edna, di ba? O, kahit na parang may saklay pa, yung boyfriend niya, love na love siya eh. Magpakasal na kayo ba? Yun, kinukulit ako lagi yung pastor, magpapakasal na kami. Di ba? Pastor, dami mo ng kwento nadadaan mo kami sa kwento. Next po. So, wag po nating mamasamain kung ating Panginoon ay tinutulungan tayo mamuhay ng tapat. Kasi, masarap mamuhay ng nasa gabay ng Panginoon. I know, mahirap din talaga na may mga bagay tayong kailangan ayusin sa buhay natin, pero it's worth it. Mas simpleng buhay, mas payapa, di ba? Uuwi ako ng bahay, hindi galit sa akin asawa ko kasi alam niyang faithful ako. Dati hindi po talaga ako faithful. Dati yon. Pero nasa Panginoon, naging faithful na. Oh, alam ni Eric yan. Alam mo Eric, di ba? Oh, bago na ako, bro. So, dito na po tayo magtatapos. Palakpakan muna natin si Lord kung nakakaramdam ka ng saya, joy sa puso mo. Huwag natin, at tanggapin natin bilang payo ng isang kaibigan o counsel ng isang magulang o kung gusto mo, tanggapin mo bilang utos ng isang Diyos. Kasi ang Diyos, hindi siya magpapagawa ng bagay na magpapabigat sa buhay natin. Hindi niya sasabihin yan dahil gusto niya maging miserable buhay natin. Sinasabi niya kasi gusto niya tayong maging masaya, gusto niya tayong maging payapa at matuwid. Kasi nga, sabi, the kingdom of God is righteousness, peace, and joy. Tandaan niyo yan righteousness, peace, and joy. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na ito para sa ikaliligaya mo, para sa ikakapayapa ng isip mo, at sa ikakadireksyon o ikatutuwid ng buhay mo. Sino ba ditong gusto magulong buhay? Parang kailangan natin pag-usapan yan. Gusto mo magulong buhay? Dito na tayo magtapos. Hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na Espiritu? At hindi ba't malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Kung ganoon, nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko. Itodo na daw natin. Magkasundo kayo't magmahalan, magkaisa sa isip at layunin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin. So dito daw sa church, huwag tayo mag-iisip na parang may kakabigin ka. O sa paghahangad na maitaas ang sarili. So kung may gagawin naman tayo, hindi dahil parang gusto mo na parang maging bida. Sabi dito ng Panginoon, sa halip magpakumbaba kayo sa isa't isa. At ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Di ba? So, lagi niyong isipin, akong pastor, kahit na pastor na ako, isipin ko, mas mabuti kayo sa akin. At kayo, dapat isipin niyo sa akin, mas mabuti sa akin yan, tao na yan. Sa isa't isa, tignan mo katabi mo, dapat tingin mo dyan, mas mabait sa'yo. Oh, teka lang, pastor, kanina lang may ginawa sa akin to eh. Sabi ni Lord hindi to sabi ni titignan mo daw siya bilang isang tao na mas mabuti sa'yo. Hindi mo siya pwedeng tignan, mas masamang tao to eh. Huwag ganon. Mali yon. Kapag nakikita mo yan, katabi mo na yan, dapat iisipin mo, mas mabait sa akin yan. Ayun ang gusto ng Panginoon. Dahil kapag ganon tayo mag-isip, malinis yung ating mga isipan, di ba? Kung titignan mo siya, dapat titignan, mas humble sa akin yan, mas masipag sa akin yan, di ba? Dapat ganun natin tignan. Maganda yung tinuro sa atin ni Ruth last time, di ba? You think of positive things about others. Tama ba? Sinabi mo yun? Ayun, di ba? Although there are times you need to guide and correct. Pero, sa 10 naman, at least man lang 9 dun, di ba? Yung mas magandang bagay na naisip mo sa kanya. At 1, syempre, hindi naman perfect ang tao. There are times na kailangan natin tulungan ang isa't isa.
Pero dapat titignan mo siya na mas mabuti sa'yo. May problema tayo kung tinitignan nyo na, ay, mas magaling ako dyan, hindi ako maano dyan. Mali yun. Diba? Sino na lang makikinig kung lahat magsasalita? At sino na lang magsasalita kung walang makikinig? Diba? Kaya nga mamaya magkakaroon tayo ng assembly. Kasi kahit na mga leaders ng church, they need to listen to you. Diba? Kasi iniisip namin na mas mabuti kayo o mas mabuti na pakinggan kayo. Okay, next. Huwag lang ang sarili niyong kapakanan ang isipin niyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Don't be selfish. Pero huwag ka naman masyadong selfless na parang nakakasakit ka na, di ba? Mamatay ka. May pamilya ka din. Huwag naman masyadong selfless. Sinasabi din ng Panginoon, pag magbibigay ka, magbigay ka. Pero maging marunong din tayo sa pagbibigay. Huwag lang tayo selfish. Huwag lang lagi, sa inyo sinasabi, huwag lagi sarili. Huwag lagi kung ano yung kakainin mo ngayon. Isipin mo rin yung kakainin ng iba. Di ba? At dapat maging katulad tayo ni Kristo sa pananaw. So, kita nyo mga kapatid, sa lahat na nabanggit na ito, ang sinasabi dito, dahil ganito si Kristo, kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Kung kita nyo si Christ, kahit na siya Diyos, dumating siya dito, dapat nakaluhod tayong lahat, pero ang ginawa ng Panginoon, siya pa mismo ang halos yumukod sa atin at hugasan ng ating mga paa. Sa halip, ibinaba niya lubusan sarili niya sa pagiging anyong ano daw? Alipin. Sinong Diyos ang ganyan? Wala. Si Kristo lang. Amen? Ang lahat gusto ng Diyos, alipinin ang buong mga Diyos-Diyosan yon. Pero so Kristo ang nag-iisang Diyos na piniling maging alipin para sa atin. Kaya dito, hindi mo isipin na, kinakawawa ko, inaalipin ako. Hindi, kapatid. Maling pag-iisip yon dahil si Kristo mismo naging alipin para sa atin. Naging tao siya tulad natin. Sa pagiging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siya lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. So makita mo, the first and the last. Kung gusto mo maging dakila, maging alipin ka ng lahat at si Kristo naging alipin ng lahat. Amen? At dahil doon, naitaas siya. Kaya alam mo, mag-worship ka sa Lord, aawitan mo siya minsan kay buti-buti mo, Panginoon. Hindi sa dahil parang Diyos siya na parang pag hindi mo siya sinamba, paparusahan ka niya. Hindi. Kaya nga tayo maawit dito dahil, pag di ka kumantap, bibigyan kita ng sakit, susumpahin kita. Pag di ka nag-pray, paparusahan kita. Hindi ganun ang Diyos. Ang gusto niya, pag sinasamba mo siya, inaawitan mo siya, aalalahanin mo yung pagpapakumbaba niya, na siya pinaglingkuran tayo. Mas masarap, no? Mas galing sa puso kung ganun yung motivation natin to worship God. Mas genuine. So parang nalilinis na ito yung spirit of pride sa atin, no? Parang naisip natin, wala sino man sa ating makapagmamalaki. Dahil sa Kanya lang lahat ng papuri. Upang ang lahat ng nasa langit at sa lupa ay nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at kikilalanin lahat na si Kristo ang Panginoon at ikapupuri ng Diyos Ama. Para sa pagtatapos po, in Luke chapter 17, at handaan nyo na po yung komunyon din, mga kapatid, no? In Luke chapter 17, verse 7 to 10, basahin ko po sa inyo. Kung kaya po i-flash, pero alam ko nilagay yun dyan, Hindi ko lang nakita. Handa na po yung komunyon? Okay. So, ganito daw po yung servanthood or servant mindset. Wala. Ayan. Ay pala, hindi ko nabasa. Ay, hindi na ilagay yung verse, kapatid. Kuya Eric, di nalagay. Basahin ko na lang. Ang tungkulin ng alipin, ito, as a servant of the Lord. Again, para ito sa mga taong nakakita ng paglilingkod ng Diyos sa atin. Sabi ni Jesus, halimbawa, may alipin ka nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa at kararating lang niya mula sa trabaho. Bilang amo, sasabihin mo ba sa kanya, halika, maupo ka at kumain? Hindi. Sa halip itong sasabihin mo, magbihis ka na at ipaganda ako ng hapunan at pagsilbihan mo ko habang kumakain. Saka ka na kumain pagkatapos ko. Hindi pinasasalamatan ng alipin dahil sa ginawa lang niya ang kanyang tungkulin. So parang trabahador,
boss and employee, employer sa employee. Hindi kailangan mag-thank you ni boss sa iyo o ni employer dahil pinapasahuran ka, tama? Kasi talaga namang yung ginagawa mo, binabayaran ka naman doon. So yun yung tinuturo dito, servant mindset. Ganon din naman sa inyo. Pagkatapos inyong gawin ang inuto sa inyo, sabihin ninyo, mga alipin lamang kami at hindi nararapat papurihan dahil ginagawa lang namin ang aming tungkulin. So mga kapatid, ganito po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Pag tayo naglingkod, huwag tayo maghahanap ng papuri. Huwag tayo maghahanap na maitaas yung ating reputasyon. Huwag tayo maghahangad na ginawa ko to, Lord, dapat gawin mo ito. Hindi paglilingkod yun. Ang tawag dun, trabaho. Kasi ginawa mo yan, dapat nag-expect ka ng kapalit kay Lord. Nagets nyo? So kami ngayon, mag-aalay kami sa Panginoon, isusurrender namin yung isang kayamanan namin, pinag-pray namin ng matagal. Tapos dapat Lord responsibilidad mo yan. Ibalik mo yan, kailangan, pagbalik niyan, SUV na yan. Hindi dapat ganon. Hindi paglilingkod yun. Ang tawag doon ay pagtatrabaho. Hindi mga kapatid, alam nyo, we are all servants of the Lord. Alipin lang tayo dito. Salamat kung ino-honor niyo yung one another, di ba? Thank you for honoring me. Pero again, lahat tayo pantay-pantay lang. Mamaya pwede tayo magngitian, magkwentuhan. Pare-pareho lang tayo naglilingkod sa Panginoon. Pastor man ako, nandiyan ka man, o hindi ko alam paano ka maglingkod. Halimbawa, ikaw, taga-Walis, ang church. Sino ba mas mataas? Ako siya. Sabi ni Lord, ang mataas daw ay yung mas naglilingkod. Paano kung ako pastor, pero siya nagwawalis, pero kanya ginagawa niya ng tapat? Mas mataas siya sa paningin ng Panginoon. Kaya kung ikaw, kung ano mo yung gagawin mo o ginagawa mo sa Panginoon at ginagawa mo yung from your heart, the Lord will honor it. At huwag tayong maghahangad na minsan kasi nagdadamdam tayo pag may ginawa, kailangan masuklian ng paggalang, pagrespeto, parangal, di ba? Kailangan man lang, di man lang kayo nag-thank you. Hindi, pag sa Panginoon mo ginawa, bigay mo na lang. Kung magpasalamat, thank you. Di ko kayo tinuturuan, wag mag-thank you ha. Magte-thank you tayo. Pero, tayong mga naglilingkod, wag tayong maghahanap ng sukli. Dahil una sa lahat, yung tinanggap natin sa Panginoon na higit pa sa dapat nating tanggapin. Amen ba mga servants? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo tayong lahat at aalalahanin natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon na siya'y minsan namatay para sa atin.